Isang mahiwagang albularyo na si Datu Amaro ang nagsanay sa bundok at may taglay na lakas na galing sa sinaunang mutya. Napag-alaman niyang may isang baryong nilulukob ng mga aswang kung saan nawawala ang mga bata at nagkakasakit ang mga tao sa hindi maipaliwanag na dahilan. Upang hindi mahalata, nagbalat kayo siyang isang simpleng tindero ng saging na naglalako sa mga bahay-bahay. Sa likod ng kanyang katauhan, isinasagawa niya ang kanyang lihim na misyon, ang mapuksa ang mga aswang sa baryo at mailigtas ang mga inosente. Mainit ang araw nang bumaba mula sa kabundukan si Datu Amaro, isang batikang albularyo na bihasa sa sinaunang panggagamot at sa lamangka ng kalikasan. Suot ang kupas na sombrero, may dala siyang bayong na puno ng saging, tila isang karaniwang tindero. Ngunit sa ilalim ng kanyang barong manipis, nakatago ang mutya sa kanyang dibdib. Isang batong malaberde na may sariling pintig, tanda ng lakas na hindi basta-basta. Hindi basta dahilan ng kanyang paglalakbay. Isang linggo nang sunod-sunod ang mga kaso ng pagkawala ng mga bata sa isang baryong ang pangalan ay San Roque del Sur, at ayon sa mga balitang natanggap niya mula sa mga engkanto ng kabundukan, isa itong baryo na nilulukob ng mga nilalang ng dilim, mga aswang. Sa pagdating niya sa baryo, may kakaiba agad siyang naamoy sa hangin. Masangsang na tila bulok na laman na nilagyan ng tamis, amoy ng dugo na natuyo sa ilalim ng buwan. Ngunit wala ni isa sa mga tao roon ang tila apektado. Ang mga mukha ay tila normal, nakangiti, kahit may pagod ang mga mata. "Saging po, saging, matamis at mura," sigaw ni Amaro habang tinutulak ang kariton. Nilapitan siya ng isang matandang babae na may kubot na likod at mapupulang mata. "Saan ka galing, iho?" tanong nito habang kunway namimili ng saging. "Taga-bundok po ako, lako lang ng kaunting saging. Sa hirap ng buhay, kahit paano'y makabenta," ani Amaro sabay ngiti. Ngunit sa kanyang isipan, hindi siya tumitigil sa pagmamasid. Ang mga kuko ng matanda ay tila hindi pangkaraniwan, mahaba, matutulis, at itim. Nang lumapit pa ito, bahagyang sumiklab ang mutya sa dibdib ni Amaro, isang aswang. Hindi siya nagpahalata. "3 piling po ba o 5 piling, inang?" tanong niya. Tumingin lang ito at tumawa ng may kalmot sa dila. "Baka ikaw pa ang mailuto sa gabi," pabulong nitong wika bago lumakad palayo. Kinilabutan si Amaro ngunit di siya natakot. Nakumpirma niya, hindi siya nagkamali ng lugar. Pagdating ng gabi, habang ang mga tao'y abala sa paglak ng mga bintana, lumabas si Amaro sa isang lumang kubo na pansamantalang tinutuluyan niya. Sa gitna ng dilim, sinindihan niya ang isang insenso mula sa bulong ng mga ninuno. Ang usok ay gumapang sa lupa, tila naghahanap. "Nasaan kayo, mga halimaw ng gabi?" bulong ni Amaro. Maya-maya pa, narinig niya ang huni ng ibong tiktik, isang masamang senyales. Sa kalayuan, may kumaluskos. Mabilis niyang dinukot ang isang pulseras na may ukit ng araw at sa kanya pinulbos ang isang ugat ng dangla, isang halamang panlaban sa dilim. May nilalang na biglang lumundag mula sa likod ng punong kahoy. Putlang-putla, may pakpak, matulis ang ngipin. Ngunit bago pa man ito makalapit, inihagis ni Amaro ang pulbos ng dangla. Umusok ito at sumigaw sa sakit ang nilalang. "Ikaw pala ang bagong tindero, Amaro. Huwag kang makialam kung ayaw mong mawala sa gabing ito." Huni ng nilalang bago ito tumakas sa kakahuyan. Ngunit hindi umaatras si Amaro. "Lalaban ako, hindi ako tunay na tindero. Ako ang huling anak ng sinaunang albularyo. Ako ang lilipol sa inyong lahat." At sa unang gabing iyon, nagsimula ang lihim na digmaan sa baryo ng San Roque del Sur. Kinabukasan, muling nagbenta ng saging si Datu Amaro sa mga kalsadang pilit niyang minamarka sa isip.
Habang tila simpleng naglalako, masusi niyang inaalam kung sino-sino ang mga naninirahan, aling bahay ang may kakaibang enerhiya at alin ang tila bagay pugad ng kadiliman. Saging po, matamis, hinog sa puno, anya habang tulak ang kahoy na kariton sa mabatong daan ng baryo. Lumapit ang isang batang babae, namumutla, may pasa sa leeg. "Kuya, 3 piraso lang po, pambili ko po ito ng almusal namin." Mahina nitong sabi habang iniabot ang 5 pisong papel na gusgusin at may talsik ng dugo. Napatitig si Amaro. "Anong nangyari sa leeg mo, iha?" "Kinagat po ako kagabi ng malaking aso. Pero hindi po nila nakita. Tahimik lang po akong umiyak. Ayaw po ng nanay kong nagsusumbong ako." Umigting ang panga ni Amaro. Isa na namang biktima. "Anong pangalan mo, iha?" "Amihan po." Isinukbit ni Amaro ang bayong at inabot ang 3 saging. "Ito na, libre na ang panibagong 3 para sa inyo. Sabihin mo sa nanay mo, ako si Mang Datu, tindero lang. Pero kung may masakit sa inyo, sabihin mo lang, may dalang halamang gamot si kuya." Tumango si Amihan at agad na tumakbo pa uwi. Habang tumatagal sa baryo, lalo niyang nararamdaman ang matinding pagsisinungaling na umiikot sa mga tao. Sa labas, ang mga residente ay tila normal. Itindera ng tinapa, may nagpapastol ng kambing, may mga bata sa kalye. Pero sa gabi, mula sa kanyang kubo sa tabing gubat, ramdam niya ang pagbabago ng hangin. Humihiyaw ang mga espiritu ng kagubatan, tila may hinahanap. Sa kanyang 3 araw, may isang matipuno at misteryosong lalaking lumapit sa kanya habang siya'y naglalako. "Ikaw ba yung bagong tindero ng saging?" tanong nito. "Opo, ako nga po. Bakit ho?" "Kapatid ng nawawalang bata ang asawa ko. Nasa 3 araw nang hindi pa rin nahahanap. Nakausap mo raw yung batang si Amihan?" Napatingin si Amaro sa lalaking may pilat sa kaliwang pisngi. "Opo, may kagat sa leeg. Hindi normal yon. Baka dapat nating silipin kung may kakaiba sa paligid nyo." Tumango ang lalaki. "Ako si Berto, tanod ng baryo. Pero minsan, pakiramdam ko'y ako'y tanod sa impyerno. Marami kaming hindi ipinapaalam sa labas. May mga bata, matatanda, at minsan kahit buntis, biglang nawawala o namamatay na lang ng walang sugat." Dito pa lang, alam ni Amaro na may alam si Berto. Baka hindi man siya tunay na albularyo o mangkukulam, ngunit isa siyang saksi sa mga nangyayari sa gabi. Nagpalitan sila ng tingin, puno ng katahimikan at pahiwatig. Inanyayahan siya ni Berto sa isang inuman ng mga lalaki sa baryo kinagabihan. Isang tagayan kung saan madalas lumalabas ang mga kwento ng takot, galit at lihim. Gabi ng tagayan, sa ilalim ng punong mangga may lamesang kawayan at bote ng lambanog. Nandoon sina Berto, 2 magbubukid at isang lalaking tahimik at laging nakayuko na kilala raw sa pangalang Kalino, na ang tsismis may lahing mambabarang. Nagkunwaring baguhan si Amaro. "Anong mga kwento rito, mga kuya? May naririnig ako, yung mga aswang daw. Totoo ba yun dito?" Biglang natahimik ang lamesa. "Huwag mong sinasabi ang salitang aswang rito," singhal ni Kalino, hindi man tumitingin. Ngunit si Berto ang sumalo ng tensyon. "Kaya nga, dapat saging ang tawag. Dito sa baryo, may mga taong may kapangyarihan. Pero hindi lahat ginagamit yon para sa kabutihan. Yung iba, gustong manatiling buhay kahit may kapalit." Bumigat ang hangin. Tumingin si Amaro sa paligid. Tila may mga matang nanonood sa kanila sa likod ng dilim. Ibinaba niya ang bote ng lambanog at tumayo. "Kung ganon, baka kailangan ninyong makilala kung sino talaga ako." Pagka-uwi ni Amaro sa kanyang kubo, isinara niya ang mga pinto at bintana. Isinuot niya ang sinturon ng balat ng sawa na pampalakas ng sigla at panlaban sa nilalang ng gabi.
Inilabas niya ang balisong ng mga ninuno, may ukit ng araw at buwan. Tumapat siya sa salamin at saka bumulong. Mutya ng lahi, gabayan mo ako. Isang kaluluwa ang dinala sa dilim ngayong gabi. Bukas, ilalantad ko ang simula ng giyera. Madaling araw. Bumangon si Datu Amaro mula sa banig na inilatag sa loob ng kanyang kubo. Mula sa labas ay maririnig ang banayad na pagaspas ng hangin, ngunit may kakaibang lamig sa paligid, parang may nakamasid. Dinama niya ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Mainit. Nangangahulugan ito ng babala. Hindi na sila nagtitimpi, bulong niya sa sarili. Bago sumikat ang araw, nagpasya siyang puntahan ang bahay ni Amihan. Ayaw niyang maulit pa ang nangyari sa mga nawalang bata. Habang tinutulak ang kanyang kariton na puno pa rin ng saging, iniisip niya kung paano niya maililigtas ang bata at malaman ang mas malalim na lihim sa baryong ito. Pagdating niya sa bahay ni Amihan, sinalubong siya ng isang babaeng payat, mapuputla ang labi at tila hindi natutulog. "Magandang umaga po," bati niya. "Ako po yung nag-abot ng saging kahapon kay Amihan. Nais ko lang po sanang kamustahin siya." Malamig ang tingin ng babae. "Wala siya, nagkakasakit, tulog pa." "Baka po kailangan ng halamang gamot. Ako po'y may kaalaman sa ganito." Isang iglap lang, sumigaw ang boses mula sa loob. "Mama, ayoko na, nasasaktan ako." Napakunot ang noo ni Amaro. Bigla niyang inilapag ang kariton at mabilis na pumasok sa bahay sa kabila ng pagtutol ng ina. "Wag! Bawal pumasok! Hindi mo..." Ngunit huli na. Tumambad kay Amaro ang isang eksenang hindi niya makakalimutan. Si Amihan, nakagapos sa kama gamit ang pulang tela, may mga sugat sa braso at binti, at sa ilalim ng kanyang kama, may bakas ng tuyong dugo. Sa kanyang tiyan, tila gumagalaw ang balat, parang may bumubulwak sa loob. "Diyos ko," bulong ni Amaro. Sinapian na siya. Biglang nagbago ang muka ni Amihan. Tumirik ang mga mata at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses na malalim at hindi ka dapat nakialam. "Albularyo." Tumalon ang katawan ni Amihan sa ere at sinubukang sakmalin si Amaro. Ngunit mabilis ang kilos ng albularyo. Hinugot niya ang pulbos ng kamangyan at itinapon sa muka ng bata. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw. "Arg!" Tumilapon si Amihan pabalik sa kama at nawalan ng malay. Hingal si Amaro. Humarap siya sa ina ng bata. "Bakit mo hinayaang sapian ng anak mo? Anong klaseng ina ka?" Napaiyak ang babae. "Wala akong magawa. Ang matatanda sa baryo. Sinabi nilang kung hindi ko isasakripisyo ang isa kong anak, kaming buong pamilya ang mamamatay. Isa lang raw ang dapat kunin tuwing pista ng dugo." Napakunot ang noo ni Amaro. "Pista ng dugo? Kailan ito?" Ngayong kabilugan ng buwan, sa loob ng 2 gabi, napamura si Amaro sa isip. Iyon pala ang dahilan kung bakit kalmado ang baryo kahit may nawawalang mga tao. May kasunduan ang mga aswang at ang ilang tao sa baryo'y kasabwat. Nang may balik sa ulirat si Amihan, agad na tinapalan ni Amaro ang kanyang tiyan gamit ang halamang tawa-tawa at binudburan ng asin sa apoy. Sa loob ng ilang minuto, unti-unting umimpis ang gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan. Lumabas mula sa kanyang bibig ang isang itim na uod, singhaba ng daliri, na agad pinukpok ni Amaro gamit ang baston ng kalapating itim. Isang insekto ng kadiliman. Nilalagay yan sa loob ng katawan ng bata upang ipanganak ang panibagong aswang. Napatingin si Amaro sa ina ni Amihan. "Kung may puso ka pa, tulungan mo akong tapusin ito. May isang gabing natitira. Kailangang malaman ko kung sino ang nangunguna sa kasunduan ng pista ng dugo." Umiiyak na tumango ang babae. Si Kagawad Ernesto, isa siya sa mga pinuno rito.
Siya ang tagapili kung sinong bata ang susunod. Pero may iba pa. Mga matataas sa simbahan ng aswang. May seremonya sila sa likod ng kapilya. Doon nila ginagawa ang pag-aalay. Bumalik si Amaro sa kanyang kubo. Sa kanyang altar, isinindi niya ang apoy sa maliit na palayok. Mula sa usok, tumambad ang isang imahe, isang lumang simbahan sa gitna ng gubat, may nakatindig na krus na baliktad. Doon ang sentro ng kadiliman. Habang umiihip ang hangin, lumilitaw ang tunog ng sigaw ng mga bata sa di kalayuan. Isa na namang gabi ng pangangalap ng laman ang parating. Ngunit sa gabing ito, hindi lang karaniwang tao ang kaharap nila. Sa gabing ito, may albularyong handang lumaban. Gabing kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo ng San Roque del Sur, masyadong tahimik. Wala ni isang aso ang tumatahol, ni huni ng kuliglig. Tila ba huminto ang pag-ikot ng oras habang unti-unting bumabalot ang malamig na hangin sa paligid. Sa loob ng kanyang kubo, nakaupo si Datu Amaro sa gitna ng bilog ng asin at pinaghalong abo ng dahon ng katakataka at ugat ng kalumbibit. Isinubo niya ang isang piraso ng tuyong dahon ng banahaw at sabay sinambit ang dasal ng mga sinaunang albularyo. Sa liwanag ng mutya at gabay ng kalikasan, ipakita mo sa akin ang daan ng mga lihim. Sumiklab ang maliit na apoy sa harap niya at sa usok ay nabuo ang anyo ng isang lumang kapilya sa gitna ng gubat. May sirang kampanaryo at mga kandilang itim na nagsusunog ng halimuyak ng dugo. Yon ang simbahan ng pista ng dugo, bulong ni Amaro. Nang sumapit ang hating gabi, naglakad si Amaro papunta sa gubat, hindi bilang albularyo, kundi muli bilang tindero ng saging. Sa kanyang kariton, sa ilalim ng mga piling, ay nakatago ang kanyang mga gamit, pangontra, talisman, baston ng kalikasan, at alingasaw ng insenso ng pagbabanta. Hindi nagtagal ay narating niya ang bahagi ng gubat na tila iwasan ng mga tao. Ang mga puno roon ay matataas ngunit tuyot, at ang lupa ay basang parang dugo ang kulay. Sa gitna, isang simbahan na lumatsira, subalit may liwanag mula sa loob, tila may seremonyang nagaganap. Nagkubli si Amaro sa likod ng isang malaking puno. Sumilip siya sa bintanang may mga sanga ng balete. Sa loob ng simbahan, naroon si Kagawad Ernesto, ilang matatandang babae na parang madre ngunit ang mga matay pula at mga kalalakihang nakasuot ng sako at balat ng hayop, mga kasapi sa kulto ng kadiliman. Sa gitna ng altar, may isang bata nakagapos sa itim na telang may mga ukit ng lumang wika ng mga aswang. Paikot dito ay may mga kandilang itim at sa gilid may mangkok ng dugo at atay ng manok. Mga kadugo ng gabi, kami muling nag-aalay, wika ng matandang madre. Dalhin niyo kami sa mas malalim pang kapangyarihan. Iligtas ang baryong ito sa gutom, kapalit ng isa. Umaling-aungaw ang sigaw ng mga nilalang sa loob. Isa! 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 Ngunit sa di inaasahang sandali, isang usok ang lumitaw mula sa sulok ng simbahan. Mabilis itong lumaganap at sa gitna ng ulap na abo, tumindig si Amaro. Mga nilalang ng dilim, hindi kayo makakapanakot habang ako'y narito. Agad niyang itinapon ang pulbos ng abo ng kakawati sa paligid at sumiklab ang sahig ng simbahan. Nagsigawan ang mga kasapi ng kulto habang ang iba'y biglang naganyong kalahating tao, kalahating hayop. Albularyo, ikaw na naman! Sigaw ni Ernesto. Habang nagbabago ang anyo, naging isang dambuhalang aswang na may mahahabang kuko at mata ng uwak. Mabilis na gumanti si Amaro. Inilabas niya ang kanyang baston ng kalikasan at tinaga ang hangin. Bumuga ito ng apoy. Tinamaan si Ernesto sa balikat at napaatras. Habang nagkakagulo sa loob, si Amaro naman ay mabilis na pinuntahan ang batang inihahain.
Pinunit niya ang tali gamit ang kutsilyong anting-anting at agad niyang binuhusan ng asin at langis ang bata upang mawala ang impluensya ng kadiliman. "Takbo! Sa diretsong daan palabas, huwag kang lilingon!" utos niya. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Mula sa kisame ng simbahan, bumaba ang isang nilalang. Isang babaeng aswang na may pakpak ng paniki, dila ng ahas at tinig ng sanggol. "Amaro, ikaw na ang sumira ng ika-4 na pag-aalay. Ikaw ang susunod." Ngunit hindi umurong ang albularyo. "Hindi mo ako matatakot, halimaw. Sa ngalan ng liwanag ng kalikasan, lumayas ka sa baryong ito." Itinapon niya ang mutya mula sa kanyang leeg sa gitna ng altar. Sumiklab ito ng bughaw na apoy at nagsimulang lumuha ng liwanag ang buong simbahan. Umaling-aw-ngaw ang malalakas na sigaw ng mga nilalang habang tinutupok ng liwanag. Isa-isang nasunog ang mga kandilang itim. Ang mga kasapi nagsitumba, namilipit. Si Ernesto ay napasigaw ng malakas at tuluyang naging abo. Pagkalipas ng ilang minuto, katahimikan. Si Amaro ay sugatan, hingal, ngunit buhay. Lumabas siya sa simbahan at sinulyapan itong unti-unting naglalaho na parang usok. Sa kanyang likod, mula sa mga puno, nagsilabasan ang mga espiritu ng kagubatan at nagbigay galang sa kanya. Isa na namang kadilimang nawasak, bulong niya. Kinabukasan, nagising ang baryo na tila walang alaala sa nangyari, ngunit may kakaiba sa simoy ng hangin, magaan, malinis, at hindi na nangangamoy dugo. Maraming tao ang nagulat sa pagkawala ni Kagawad Ernesto at ilang matatandang kasapi ng simbahan, ngunit walang may gustong magtanong pa. Si Amaro, wala na sa kanyang kubo. Ang kanyang kariton ng saging ay iniwang walang laman sa tabi ng daan. Sa may paanan ng bundok, may bakas ng paa. Sa di kalayuan, isang boses ang narinig. "Saging po, matamis at mura. Albularyo po, ay tindero po pala." Makaraan ng ilang araw mula nang matupok ni Dato Amaro ang simbahan ng itim na kandila, naging tahimik ang baryo ng San Roque del Sur. Wala nang batang nawawala, wala nang sigawan sa gabi, at ang hangin ay tila wala nang bahid ng sumpa. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, alam ni Amaro na hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang pansamantalang taguan sa paanan ng bundok, habang nililinis niya ang sugat sa kanyang braso na galing sa labanan sa simbahan, biglang dumating si Berto, ang tanod na unang nagtapat sa kanya ng mga kakatwang nangyayari. "Mabutit nakita pa kita, Mang Datu," bungad ni Berto, hingal at takot ang muka. May kakaiba na namang nangyayari." Napatingin si Amaro. "Hindi pa ba sapat ang nangyari sa simbahan?" "Hindi pa. Parang mas lumala pa nga. May mga tao sa baryo na ngayon lang nagsimulang manggagat." Napakunot ang noo ni Amaro. "Anong ibig mong sabihin?" "Si Mang Isko, mabait na tindero ng mani. Kagabi, kinagat niya ang anak niya sa leeg habang natutulog. Nang nahuli siya, palinga-linga ang mata, waring hindi siya ang sarili niya. Maya-maya, bumula ang bibig at nagbitaw ng mga salitang hindi maintindihan, parang sinaunang wika." Tumalima si Amaro. "Ipakita mo sa akin kung nasaan siya." Ilang minuto pa'y narating nila ang bahay ni Mang Isko. Isang kubo may lubid na nakatali sa pintuan. Sa loob, naroon ang matanda, nakapulupot sa isang poste, nanginginig at tila binabalot ng lagnat. Ngunit nang makita si Amaro, bigla itong ngumiti, ngiting hindi sa kanya galing. "Datu, Amaro," bulong nito sa tinig na basag. Hindi pa tapos ang digmaan. Ang simbahan ng mga kandila ay isa lamang sa 7 bibig. 7 bibig? Ulit ni Amaro. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang kasunduan
ay hindi lamang sa San Roque del Sur. Isa lamang itong taguan. May 6 pang bibig ng kadiliman at isa sa kanila ay nakabaon sa ilalim ng baryo. Tumindig ang balahibo ni Amaro. May kasukdulan pa pala ang lahat ng ito. Maya-maya pa ay napasigaw si Mang Isko at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang maitim na usok na tila may mukha. Mabilis itong sinunggaban ni Amaro gamit ang isang botelya ng pinatuyong usok ng kamangyan. Isinara ito ng mahigpit at ibinalot sa sagradong tela. Hindi na nakahinga si Mang Isko, nalagutan ito ng hininga. Napahigpit ang hawak ni Amaro sa kanyang mutya. Ang sinasabi niyang 7 bibig ay mga sentro ng kasamaan. Isa lang ang natuntun ko, ang simbahan ng kandila. Ibig sabihin, may 6 pa. Kinagabihan, pumalik si Amaro sa kanyang altar sa loob ng kagubatan. Pinaghalo niya ang dugo mula sa sugat ni Mang Isko at ang abo ng simbahan at saka sinindihan sa ibabaw ng sagradong bato. Sa ngalan ng katotohanan at liwanag, ipakita mo sa akin ang mga bibig ng dilim. Umusok ang bato. Bumuo ito ng mapa ng mga baryo sa kalapit na lalawigan. Isa-isa ay mga pulang tuldok na lumitaw. San Roque del Sur, nasira na. Baryo Bulanon, San Mateo del Monte, Lungsod ng Tanaw, Santa Lucia sa gabi, Kampong Bato, Lalawigang Patay, 7 lugar, 7 bibig ng kadiliman. Isa pa lang ang nabubura. 6 pa ang naghihintay. Kinaumagahan, muling umikot si Amaro sa baryo upang bigyang babala ang ilang taong maaari pa niyang pagkatiwalaan. Ngunit kapansin-pansin na tila nagsisimula na namang magsara ang mga pintuan sa kanya. Ang ilang taong kahapon ay kausap niya. Ngayon ay parang takot at umiwas. Sa dulo ng kalsada, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Si Amihan. "Kuya Datu," wika nito. "Narinig ko po ang nanay kong umiiyak kagabi. May dumating daw na sulat sa simbahan. Wala ng pari pero may sulat. Nakasaad daw na may darating na bagong pinuno. Mas malakas, mas marunong, at siya ang tagapaghiganti ng mga sinunog mong kandila." Lalong lumalim ang pag-aalala ni Amaro. Mukhang may paparating. Isa sa 6 na natitirang bibig ang gumagalaw. Pagbalik niya sa kubo, sinimulan na niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Sa likod ng kanyang kariton ay hindi na lang saging ang laman, kundi bala ng asin, baston na may mutyang bato, botelya ng liwanag ng buwan, at mga dahon ng mga halamang may bisa laban sa dilim. Ang pagiging albularyo ko ay hindi lang para gumamot. Sa panahong ito, ako'y isang mandirigma. Tumayo siya at sumulyap sa kabundukan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang anino ng mga punong kahoy ay tila lumalalim. Sa kanyang isip, isang tanong ang kumakabog. Saan bibig ng dilim ako susunod? Matapos kumpirmahin mula sa sinaunang mapa na isa sa natitirang 6 na bibig ng dilim ay nasa Baryo Bulanon, agad na naghanda si Datu Amaro. Mahigit kalahating araw ang lalakbayin mula San Roque del Sur patungo sa baryong iyon, isang lugar na matagal nang binabalot ng usok ng kasaysayan at kasinungalingan. Bit-bit ang kariton, tinulak ni Amaro ang kanyang panibagong misyon. Sa ilalim ng bayong ay hindi lamang saging ang laman, kundi mga anting-anting, mga halamang gamot, mga pinatuyong bulong mula sa engkantada ng bundok, at ang mutya ng liwanag na lagi niyang kalakip sa dibdib. Habang naglalakad, napansin niya ang unti-unting pagbabago ng kapaligiran. Ang mga punong dati luntian, ngayoy tila may usok na bumabalot sa kanila. Ang mga ibon ay tahimik, ang hangin ay malamig at parang pinapakinggan siya. Sa paanan ng isang burol bago marating ang Baryo Bulanon, isang matandang lalaki ang biglang sumulpot mula sa likod ng punong balete. Baluktot ang katawan, ngunit matalas ang mga mata. "Hindi ka dapat dumiretso sa Bulanon,"
binata, lalo na kung ang bitbit mo'y ilaw. Bakit po, Lolo? Tanong ni Amaro, hindi bumibitaw sa baston niya. Ang mga alaala roon ay hindi dapat binubungkal. Ang mga patay sa bulanon ay natutulog. At kung gigisingin mo sila, magugutom sila muli. Hindi na sumagot si Amaro. Tumango lang siya bilang paggalang at nagpatuloy sa landas. Pagsapit niya sa baryo, agad niyang napansin ang kapansin-pansing pagkakaiba. Lahat ng bahay ay may saradong bintana, may telang itim sa pintuan, at ang mga bata ay hindi naglalaro sa labas. May mga panalangin na nakaukit sa mga pintuan at basang abo sa gilid ng kalsada. Parang sementeryo ang buong baryo. Bulong ni Amaro. Habang naglalako ng saging upang hindi mahalata, pinuntahan niya ang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Naroon ang isang ginang na tila pagod at tulala. Magandang araw po, may saging po rito, mura lang. Gusto niyo po ba ng ilang piraso? Alok ni Amaro. Hindi siya sinagot. Sa halip tinuro ng babae ang isang lumang gusali sa likod ng barangay hall. Kung gusto mong malaman ang totoo, doon ka magsimula. Bulong nito. Nakarating si Amaro sa itinurong lugar. Isang lumat abandonadong paaralan, puno ng amag, giba ang bubong, at may amoy na tila pinagsamang alikabok at patay na hayop. Habang nililibot niya ang paligid, biglang sumiklab ang kanyang mutya. May presensya ng kadiliman. Sa lumang silid-aralan sa pinakadulo, may nakapaskil pa ang mga lumang pangalan ng guro. Ngunit sa pisara, may bagong sulat. Ikalawang bibig dito nagsimula ang pagkagutom. Maya-maya, narinig ni Amaro ang iyak ng bata sa ilalim ng sahig. Agad siyang bumunot ng kutsilyo at tinanggal ang bahagi ng sahig. Sa ilalim, naroon ang isang batang babae, duguan ang mga mata at hawak ang isang lumang laruan. Ngunit ang tinig niya'y boses ng matanda. Huli ka na! Albularyo. Biglang sumabog ang liwanag mula sa paligid. May pumulupot na itim na usok mula sa batang katawan. Isang nilalang ang lumitaw, mahaba ang buhok, may katawan ng matanda ngunit ulo ng sanggol at naglalaway ng maitim na likido. Ako si Arakna, tagapangalaga ng bibig ng takot. Nagpakawala ng bugso ng hangin si Amaro mula sa baston ng kalikasan. Tumalsik si Arakna, ngunit bumalik agad gamit ang mabilis na paggapang sa dingding. Isang matulis na dila ang sumugod kay Amaro, na agad niyang pinutol gamit ang kanyang punyal na may inukit na sinag ng araw. Hindi mo kami kayang wakasan, Albularyo. Isa ka lang. Kami 7 bibig. Ngunit humugot ng botelya si Amaro, liwanag ng buwan na naipon sa tubig ng bundok. Nang isabuy niya ito sa katawan ng nilalang, nagliyab ito at sumigaw. Nawasak ang katawan ni Arakna. At mula sa katawan nito ay lumabas ang isang maliit na mutya. Itim na bato na may ukit ng bunganga. Hinawakan ito ni Amaro. Tumigil ang kanyang mutya sa pagtibok. Napasara na ang ikalawang bibig. Kinabukasan, tila bumalik sa normal ang baryo. May mga batang lumabas sa kalsada. Ang telang itim sa mga pinto'y inalis. Ang mga tao'y nagtaka kung bakit parang gumaan ang pakiramdam nila pero walang makaalala sa mga nangyari. Sa gilid ng baryo, sa daan patungong silangan, muling nagtulak ng kariton si Amaro. Ngunit sa oras na ito, hindi lang saging ang laman ng kanyang dala. May dala siyang 2 sa 7 mutya ng dilim. Mula sa baryo Bulanon, muling naglakbay si Datu Amaro, tanga ng ikalawang mutya ng dilim. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo sa bayan, ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Ang kanyang mutyang liwanag sa dibdib ay patuloy sa pag-init, senyales na may malapit na presensya ng kasamaan. Ayon sa lumang mapa ni Mang Pablo, ang ikatlong bibig ng dilim ay nakabaon sa ilalim ng isang balon sa gitna ng burol ng itim na ulan. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa mga kwento, kahit anong init ng araw, laging basa at madulas ang lupa roon.
May tunog daw ng umiiyak na babae tuwing 2:00 ng madaling araw. At ang sino mang uminom sa balon ay nababaliw. Pagsapit ni Amaro sa burol, bumungad sa kanya ang nakapanlulumong tanawin, putik sa lahat ng dako, mga punong walang dahon, at alimuom ng asupre sa hangin. Sa gitna ng burol ay isang lumang balon na yari sa bato, napapalibutan ng itim na halamang gumagapang sa lupa. Habang papalapit si Amaro, biglang nagbago ang langit. Dumilim kahit tanghaling tapat, kumidlat ngunit walang kulog, at mula sa balon ay narinig niya ang isang pag-ungol ng maraming boses na nagkakapatong-patong. Tila daan-daang kaluluwa ang sumisigaw mula sa kailaliman. Amaro! Bulong ng hangin. Lumapit siya, ngunit di pa man siya nakasulyap sa loob ng balon ay may isang nilalangang biglang lumitaw mula sa lupa. Isang babaeng may mahabang buhok na abot sa paa, putlang-putla ang balat at walang mga mata sa mukha. Ako ang tagapangalaga ng 3 bibig. Ako si Salinaya, ang dating mananambal na nilamon ng inggit at itim na sining. Mabilis ang galaw ng nilalang. Mula sa kanyang mga palad ay lumalabas ang mga uod na itim at sumasalakay sa balat ni Amaro. Agad siyang kumuha ng pinatuyong ugat ng bakong at sinunog ito. Ang usok nito ay nagtaboy sa mga uod. Ngunit si Salinaya ay hindi umaatras. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na alon ng sigaw, isang tunog na kayang basagin ang pandinig ng kahit albularyong may depensa. Tumulo ang dugo mula sa tainga ni Amaro, ngunit di siya nagpatalo. Kinuha niya ang taling sinulid na pinagpala ng mutya ni Apong Liway at binigkis ang kanyang ulo. Pansamantalang nawala ang epekto ng sigaw. Habang naglalaban, napansin ni Amaro na may sagradong selyo sa gilid ng balon. Dito raw isinelyo ng mga unang albularyo ang 3 bibig. Ngunit ngayon, ang selyo ay may bitak. Nagsisimula na itong bumukas. Kapag nabuksan mo ang bibig, Amaro, ilalabas ko ang lahat ng sigaw ng mga nilamon ng burol na ito. Sigaw ni Salinaya. Ngunit alam ni Amaro ang kanyang misyon. Kinuha niya ang isang botelyang may luha ng engkantada, isang likidong maaaring tumagos sa kaluluwa ng nilalang. Nang ibato niya ito kay Salinaya, tumama ito sa gitna ng noo ng nilalang. Nagsimulang manginig ang katawan nito, at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang isang itim na bulalakaw, umikot-ikot at saka sumanib sa pader ng balon. Muling nagliwanag ang mutya ni Amaro. Lumabas mula sa balon ng isang itim na mutya. May hugis bibig din, ngunit kumikislap ng bahagyang pula. Kinuha niya ito at isinilid sa kanyang sisidlang ginto. Bago siya makaalis sa burol, may lumitaw na figura sa likod ng balon. Isang matandang lalaki na may tungkod at suot na puting tela. Amaro! Bulong ng matanda. Nanlaki ang mata ni Amaro. Maestro Ulban, 3 bibig pa lang ang naisasara mo, ngunit ang ika-4 ay hindi mo kakayaning mag-isa, sapagkat ito'y may kaugnayan sa dugo mo, sa pinagmulan mo. At biglang naglaho ang figura. Habang paalis si Amaro, hindi niya napigilang mapaisip. Ano ang ibig sabihin ng babala ng kanyang guro? Anong koneksyon ang mayroon siya sa susunod na bibig ng dilim? Isang kulog ang muling umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, tila may boses na kasabay. Ang susunod mong kalaban ay isa ring albularyo. Bumalik si Datu Amaro sa kanyang pinagtindahang baryo na puno pa rin ng mga aswang, dala ang 3 mutya ng dilim. Bagamat ang baryo ay tila payapa sa panlabas, dama niya ang masidhing enerhiyang umaalingasaw sa paligid. Ramdam niya na may bagong nilalang ang dumating, mas mapanganib, mas tuso, at higit sa lahat, katulad niya. Sa gitna ng gabi, habang siya'y naglalagay ng mga bagong dahon ng anting-anting sa kanyang kariton ng saging, may dumaan sa kanyang harapan, isang lalaki
Bihis na bihis, may dalang tungkod na tila yari sa buto at may kwentas na may baliktad na mutya. Albularyo ka rin, bulong ng lalaki. Hindi mo ba ako kilala, Dato Amaro? Ako si Katalos, dugtong ng estranghero, albularyo mula sa Silangang Lambak. Noon ay tagapagtanggol din ako ng mga baryo. Hanggang matutunan kong ang dilim ay hindi kaaway, kundi kapangyarihang dapat gamitin. Mataas ang tindig ni Katalos, may mga aninong sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Sa kanyang balat ay may mga ukit, mga lumang simbolo ng itim na albularyo, ang klase ng manggagamot na pinagbawal ng mga tagapangalaga ng liwanag. 3 mutya na ang nasayo, ani Katalos habang tinititigan si Amaro. Bakit mo isinasara ang mga bibig ng dilim kung maaari mong gamitin ito upang maging Diyos sa lupa? Ngunit mariin ang sagot ni Amaro. Ang kapangyarihan ng dilim ay hindi para paglaruan. Isa lamang itong paanyaya sa kapahamakan. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Ang mga tindero ay nag-aaway sa gitna ng palengke. May isang batang biglang nagsalita ng wikang hindi maintindihan at isang matandang babae ang natagpo ang patay sa harap ng simbahan, nakanganga at may lumang palaspas sa bibig. Lumalakas ang hinala ni Amaro. May sumasanib sa mga tao ng baryo. Sa kanyang pagsisiyasat gamit ang kulubot ng niyog, isang uri ng anting-anting na pangsiyasat, natuklasan niya na ang baligtad na albularyo ang siyang may kagagawan. Nagsagawa si Amaro ng lihim na ritual gamit ang pinatuyong balat ng ahas at dugo ng manok upang sundan ang anino ni Katalos. Natunton niya ito sa isang lumang bahay na nasa gitna ng masukal na kakahuyan, malapit sa hangganan ng baryo. Walang daanan papasok kundi ang makipot na bakas ng paa ng tao't hayop. Sa loob ng bahay, maraming kandila ang nakasindi. Sa gitna ay may bilog na sagradong guhit at sa gitna ng guhit ay may kulungan. Doon, nakakadena ang isang nilalang. Isang batang babae na may dilaw na mata at puting buhok. Isa siyang mutya na may buhay, bulong ni Katalos mula sa kadiliman. Pang-apat sa 7 bibig ng dilim. Isang mutya na isinilang, hindi hinulma, at isa siyang susi. Nagsimula ang sagupaan. Mabilis si Katalos. Gumamit siya ng itim na alikabok upang bulagin si Amaro. Ngunit handa si Amaro. Tinapunan niya ang paligid ng likido ng dahon ng saging haba na naging usok ng liwanag. Sa kalagitnaan ng alitan, nagpakawala si Katalos ng itim na kapre na sinaniban ng anino. Pumatong ito sa kisame at bumagsak kay Amaro. Ngunit sa isang malinis na paggalaw, ginamit ni Amaro ang pinagpalang itak ng tamaraw, pinutol ang selyo ng kulungan at iniligtas ang batang may dilaw na mata. Ang kanyang ngiti, bulong ni Amaro, ay hindi galing sa dilim, isa siyang dalisay. Nang mailigtas ang bata, nagliwanag ang buong bahay. Ang mga simbolo ng dilim ay natunaw. Si Katalos ay napaatras, sugatan, ngunit tumatawa. Hindi pa dito nagtatapos, Amaro. Sa susunod, 2 kami. At ang susunod na bibig ng dilim ay nasa ilalim ng simbahan sa baryo Matanglawin. Hindi pa rin nagsasalita ang batang babae. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang liwanag na matagal nang nawala sa paligid ni Amaro. Hinaplos nito ang kanyang noo at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Amaro ng isang enerhiyang hindi niya alam kung liwanag ba o anino. Sa pagsikat ng araw, nilisan ni Amaro ang baryong puno ng aswang, kasama ang batang babae na may dilaw na mata at puting buhok na ngayon ay tinawag niyang Liwa. Tahimik ito, ngunit sa bawat tingin niya sa bata, dama niyang may mas malalim pa itong pinagmulan. Hindi siya ordinaryong nilalang. Ang kanilang susunod na destinasyon, Baryo Matanglawin, ang lugar na binanggit ni Katalos at ayon sa mga lumang tala ay dating lugar ng mga tagapangalaga ng mutya ng liwanag.
Ngunit ayon sa ilang matatanda, ang simbahan ng Matanglawin ay may itinatagong sikreto sa ilalim, ang ikaapat na bibig ng dilim. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng tila ordinaryong buhay. May palengke, may naglalaba sa sapa, at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa lilim ng punong niyog. Ngunit ramdam ni Amaro ang kakaiba. Masyadong tahimik sa gabi, masyadong magalang ang lahat. Nang tinanong niya ang ilang taga-baryo kung may kakaiba bang nangyayari, lahat ay ngumiti lang at nagsabing, "Wala pong anuman, banal po ang lugar na ito dahil sa simbahan namin." Ngunit ng gabing iyon, habang namamahinga sa isang maliit na silungan sa tabi ng kapilya, nakita ni Amaro si Liwa na nakatayo sa tapat ng simbahan, nakatingala, tila may nakikitang iba. Sa kanyang maliit na bibig, unang beses siyang nagsalita. Diyan sila nakakulong sa ilalim, pero hindi sila natutulog. Kinabukasan, nagpanggap muli si Amaro bilang tindero ng saging, pumuwesto sa harap ng simbahan. Habang abala ang mga tao sa pag-aalay at pagdarasal, palihim siyang nagmamasid sa paligid, lalo na sa mga madre at sakristan, na may kakaibang galaw ng katawan, para bang laging may tinatago. Nagsagawa si Amaro ng pagsisiyasat gamit ang abo ng insenso at dahon ng bayabas, at isang tagong pintuan ang nalantad sa likod ng altar. Nakatago sa ilalim ng lumang mesa, ito'y tinatakpan ng makapal na tela. Pagdating ng hating gabi, bumalik si Amaro at si Liwa sa simbahan. Sa tulong ng liwanag mula sa mutyang taglay niya, binuksan niya ang tagong pintuan. Isang bungkong pababa sa kailaliman ng lupa, puno ng amoy ng amag, insenso at dugo. Sa ilalim ng simbahan, bumungad ang isang malaking silid na bato, at sa gitna nito ay may 7 poste. Sa bawat poste, may nakakadena, mga nilalang na wala ng balat, ngunit buhay, may mata at humihinga. Hindi sila ordinaryong aswang, hindi rin sila tao. Sila ay mga nilalang ng lumang mundo, pinanatiling buhay sa pamamagitan ng dasal at dugo. Biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng silid. Mula sa anino, lumitaw si Katalos, kasama ang isang babaeng madre na may itim na belo at mukhang bangkay. Si Madre Trinidad, pinuno ng kulto sa ilalim ng simbahan. "Ako ang tagabantay ng panalangin at dilim," ani ni Madre Trinidad. Sa simbahan na ito, ang mga dasal ay hindi pataas, kundi pababa, para sa mga nilalang na ito, ang 7 haligi ng kadiliman. At ngayong dumating na ang pang-4 na mutya, ang batang di isinilang kundi ginawa, ang seremonya ay magsisimula na. Nilapitan ni Katalos si Amaro, at sa huling pagkakataon ay inalok. "Sumama ka na sa amin. Magsama tayo sa liwanag ng kadiliman at iluklok ang bagong mundo." Ngunit ang sagot ni Amaro, "Ang kapangyarihan ay hindi kailanman higit sa sangkatauhan. Ang albularyo ay hindi alagad ng dilim, kundi tagapagtanggol ng mga nilalang na walang lakas." Nagtagpo ang 2 albularyo sa isa na namang matinding engkwentro. Si Amaro, gamit ang kudlit ng liwanag, ay nakipaglaban kay Katalos at mga sakristan ng dilim. Si Liwa naman, sa gitna ng kaguluhan, ay biglang lumutang sa ere, at sa kanyang matay lumitaw ang mga sinaunang simbolo ng liwanag. Isang puting pagsabog ang gumulantang sa silid. Nang humupa ang liwanag, natagpuan ni Amaro ang kanyang sarili sa gitna ng abo. Wala na si Katalos, nawawala rin si Madre Trinidad. Ngunit nakaupo sa kanyang harapan si Liwa, nakangiti at nagsabing, "Ang 4 na mutya ay nagkita na. Ang huling 3 nasa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa bundok Silab." Pagkatapos ng pangyayari sa baryo Matanglawin, hindi na nag-aksaya ng panahon si Amaro. Alam niyang ang lahat ng landas ay patungo sa iisang lugar, bundok Silab, ang itinuturing na pusod ng sinaunang mundo.
kung saan unang pumutok ang puting liwanag laban sa unang dilim. Kasama si Liwa na ngayoy ganap ng nagising ang kapangyarihan. Binitbit niya ang mutya ng apoy, hangin, tubig at liwanag. 4 na mutya, 4 na susi. Ngunit ang natitirang 3, ang mutya ng anino, mutya ng laman at mutya ng dugo, ay hawak pa rin ng mga alagad ng kadiliman. Sa paanan ng bundok ay sinalubong sila ng isang grupo ng mga matatandang albularyo. Mga itinaboy sa lipunan, pinagbintangang sinumpa, ngunit sila pala ang mga tunay na tagapangalaga. Kabilang sa kanila si Matandang Dalangin, ang huling babaeng may banal na ugat mula sa lahi ng Engkantada't albularyo. Amaro, ani ni Matandang Dalangin, ang laban mo ay hindi na lang para sa baryo. Ang kapalaran ng buong kabundukan, ng buong sangkatauhan, ay nasa kamay mo na. Sa gitna ng kagubatan, narating nila ang batong itim, isang dambuhalang altar na may ukit ng 7 bituin at isang mata sa gitna. Ayon sa kasaysayan, ito raw ang pusod ng liwanag. Pero binasag na ng kadiliman nang pinagtaksilan ng isang albularyong dati tagapangalaga, si Katalos. Dito rin ginawa ang panata ng 3 nilalang mula sa dilim. Ang mutya ng anino na nagkukubli sa gabi, mutya ng laman na umaakit at nangaalipin sa pita ng tao, at mutya ng dugo na pinakamatindi sa lahat sapagkat ito'y may kakayahang buhayin ang mga patay. Sa tuktok ng bundok silab, muling humarap si Katalos. Ngayoy may hugis espiritu, may apoy sa mga mata, at sa kanyang mga kamay ay hawak na ang natitirang 3 mutya. Sa kanyang likuran, bumangon ang mga nilalang na pinatay noon ni Amaro, mga sakristan ng dilim, madre at aswang, lahat ay muling nabuhay. Amaro, sigaw niya. Ang panahong kinatatakutan ng mga tao ay narito na. Ang liwanag ay pagod na, at ang dilim ay handa ng lumamon sa lahat. Pumutok ang isang matinding sagupaan sa tuktok ng bundok. Si Amaro, gamit ang kapangyarihan ng 4 na mutya, ay nagpalabas ng mga sinaunang sigil, mga baybayin ng liwanag, ipininta sa hangin, lupa at langit. Si Liwa, ngayoy tila diwata ng liwanag, ay lumulutang sa ere, itinaas ang kanyang kamay at tinawag ang mga espiritu ng kalikasan. Sumagot ang bundok, lumindol ang lupa, umalo ng hangin at mula sa pinakailalim ay umalpas ang puting ahas, ang tagapangalaga ng bundok silab na matagal nang natutulog. Habang nalalagas ang mga kalaban, sinimulan ni Amaro ang pagsasara ng 7 mutya. Isa-isa niyang itinataas ang mga ito sa gitna ng sagradong bilog habang inuusal ang sinaunang panalangin ng liwanag. Sa ngalan ng liwanag ng lupaing nilimliman, ng katahimikan ng puso at dangal ng sangkatauhan, kami ay naninikluhod. Isara ang pinto ng dilim. Nang makumpleto ang huling bahagi, isang matinding liwanag ang lumaganap sa buong bundok silab. Nasunog ang anino ni Katalos, nagsisit sumisigaw hanggang siya'y tuluyang naglaho. Ang mga mutya'y sumanib sa iisang sinag at ito'y naging batong puti, ang bagong pusod ng liwanag. Bumalik sa katahimikan ng bundok. Ang mga espiritu ng dilim ay muling natulog. Ang batong itim ay muling naging puti at ang langit sa bundok ay naging malinaw. Tila ba ngayon lang nakatikim ng tunay na umaga. Lumapit si Liwa kay Amaro at iniabot ang bato. Tapos na ang iyong tungkulin, ngunit hindi ang pangangalaga. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Amaro sa kanyang paglalakbay. Hindi na siya kailanman nagbenta ng saging. Ngunit sa bawat baryong madaraanan niya, ang mga bata'y tumatakbo sa tuwa, ang mga matatanda ay yumuyuko sa paggalang, at ang mga halaman ay yumuyuko sa hangin. Siya ay naging albularyong tagapangalaga ng mutya, tagapagbantay laban sa pagbabalik ng dilim. Ang kanyang alamat ay isinulat sa mga dahon, itinuro sa mga paaralan ng kabundukan, at inusal sa mga panalangin ng mga bagong albularyo.
At sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, maririnig ang boses ni Amaro. Hindi ako bayani. Isa lamang akong albularyong minahal ang kanyang bayan. Wakas,